Mabuhay mga kamaharlika! Narito na naman tayo upang magbigay ng impormasyon patungkol sa ating barya. So nandito po sa ating harapan, ito po ay 1 peso NGC 2018. So ito po ang pag-uusapan natin ngayon, ang kanyang features, no? At ang kanyang yun naman ang inaabangan natin, yung kanyang halaga, no? So, bago natin simulan ang talakayan natin sa araw na ito, kung di ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe. At click mo na rin ang notification bell para maging update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Simulan na po natin. Nasa ating harapan ay ang 2018, no? At ito tawag na 1 peso 2018 upper mint mark. Yan po yun. So, kung bakit siya yung upper mint mark, yan ang mamaya, no? Talakayin natin. So, doon muna tayo sa kanyang features, no? 1 piso NGC or tinatawag natin New Generation Currency. Bola lang yan. Features, syempre Philippines, period, Republic 1946 date, type, standard circulation coin, years 2017, 2019. So siya ay ginawa mula noong 2017 hanggang 2019. So wala pa ako nakikita nito na 2020, no? Value 1 peso, currency syempre piso, composition nickel plated steel, weight 6 grams, diameter 23 mm, thickness 2.05 mm, shape round, technique milled. So may bago, no? Nag-update si numista. So meron siyang dinagdag na technique. So hindi natin alam kung wala pa tayong masyadong background tungkol sa milled na to at tungkol sa technique na milled na to, no? So alamin natin yan. So gagawa tayong separate video niyan. Paano masabi? So ano ibig sabihin ng milled na yan? Orientation, medal alignment, number, and number sign 138687. References KM number 300. So ang kanyang obverse, no? Itong kanyang harapan, ayan po, makikita natin. No, sa result, the left of the value and the date at the bottom. Yan. Then lettering, Republika ng Pilipinas, yung nasa taas na bahagi sa ulo ni sa Rizal, no? Ito po sa taas, nakalagay dyan. 1 piso, yan, nakalagay sa may kanang bahagi. 2018, sa Rizal. So, engraver, siyempre yung BSP. Reverse, yung kanyang likuran. Yung likurang bahagi niya. Waling-waling orchid. And the BSP logo. So, yun lang naman, no? Simpleng detalye lang yung nasa likuran. So, yung kanyang edge, 4 segments per 13 to 14 reeds. So, ito yung kanyang edge, no? So, meron daw yung 4 segments per 13 or 14. So, pag binilang natin yan, 13 or 14. So, may 4 lang. 1, 2, 3, and 4 paikot. Yan. Tapos yung bawat linya, no? Merong bilang na 13 to 14 na reeds. Okay. So, dun tayo, no, kung bakit siya tinawag na upper mint mark. At take note, no, ito po ay tinatawag na rare. So napakabihira na magkaroon ng ganitong uri ng barya. Kasi pambihira ito dahil sa dami, kahit maghanap ka, no, bibihira ka ang makakita ng ganitong uri ng barya. So kahit nabuksan mo pa yung iyong alkansya, no? Kasi dahil sa kanyang rarity, ilan lang talaga. So yung mga collector ay pinagkakaguluhan pa rin hanggang ngayon, o pinipilit pa rin nila magkaroon ng ganitong uri ng piso. Kasi napakahirap niya nga po talagang hanapin. Kaya, no, dahil sa rarity niya, will you please repeat it? yung mga collector, kanya-kanya silang
paraan, no? May iba't ibang paraan na ginagawa sila para magkaroon sila nito. Gayunpaman, yun. So, tignan muna natin, no? Compare natin siya sa isang ordinaryo na 2018 na piso. Okay. Ng isang 2018 na common coin. So, pagtatabihin natin silang dalawa. Then, tignan natin anong pagkakaiba ng dalawang ito. Kung bakit natawag itong rare na coin, piso coin. At ito naman, itinatawag na common. So, kung makikita ninyo, no? Dito pa lang sa taas, makikita na agad natin may pagkakaiba sila. Kung titignan ninyo yung letter R dito sa Republika ng Pilipinas, yung letter R, tapat siya ng letter P. Samantalang dito sa ating rare coin, no? Yung letter R ay nakatapat sa letter I. So, tingnan natin ng konti, no? Yung letter R ay nakatapat sa letter R. Yan. Okay. Then, yung tinitignan mo na talaga rito, dalawa lang naman, no? So, kung gusto mo maghanap ng ganitong uri ng coin, dalawa lang titignan mo. Yung Republika ng Pilipinas at yung kanyang mint mark. Saan makikita yung mint mark na tinatawag? Ito po yun. Ang isang common 2018 NGC coin, piso coin, 1 peso coin, ay makikita ang mint mark dito sa bahaging ito, katapat ng salitang Jose Rizal. Samantalang, dito sa ating rare coin, no? Yung Jose Rizal, andito yung kanyang mint mark. So, angat natin ng konti para makita na kasi meron siyang liwanag. Okay. So, kaya siya tinawag na upper mint mark dahil yung kanyang mint mark ay nakataas ng bahagya. Yan, nakataas dito, no? Samantalang dito, tapat siya. Yan. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Sa likuran, yung kanilang reverse, walang pinagkaiba yan, no? Parehas lang naman. So, yung ating hard to find na coin nga lang, hindi na ganun kaganda yung kondisyon. Gayunpaman, no? Mahirap pa rin itong hanapin kahit na ganitong kondisyon nito. So, maswerte pa rin tayo at nagkaroon tayo ng ganitong uri ng barya. Yan. So, balik tayo sa mint mark. Ito yung mint mark niya, no? Hindi siya pantay doon sa itong sa Rizal. Samantalang sa common coin, makikita natin na yung sa Rizal, pantay dyan. Okay. So, ito yung ating 1 peso, no? 2018 1 peso new generation coin na rare or upper mint mark na tinatawag, no? May upper mint mark kasi yung mint mark niya ay nasa taas na bahagi. Yan. So, dumako na tayo sa pinakamangan ng lahat. Magkano nga ba ang presyo ng ganitong uri ng barya? So, sa Lazada, makikita natin, no? Sisimulan natin sa may pinakamababang presyo. So, dito, makikita natin, no? Na 2018, 1 peso, 2018 NGC, with upper mint mark. Yung iba, hinalagay ay high mint mark. Okay lang yun, no? Pares lang naman yun. Dito, sa pinakamababang nakita ko sa Lazada, ito ay binibenta ng 200 pesos. Tama po, no? So, ganun siya, binibenta ng seller sa halagang 200 pesos. Yan. So, dito sa pangalawa, yan, ito po yung nakita ko, yung pangalawa. Ito naman ay binibenta niya sa halagang 250 pesos. Yan. So, yung kanyang upper mint mark ay binibenta sa halagang 250 pesos. So, dalawa to, no? Dalawa yung nakita ko. So, dito po sa pangalawang picture, makikita natin na mayroong 5 stars na binigay. So, maaari na mayroong bumili doon sa seller na yon. So, sa halagang 250. So, kasi nag-iwan may tawag dyan, no? So, pag bibili ka ng product sa Lazada, so, nag-iwan siya ng mga, parang comment pa ata yun, o basta nagli-leave ng ganon, ng stars. So, binibigay siya ng 5 stars. Ibig sabihin, legit yung seller, no? Na meron talaga siyang ganung uri ng barya. Okay. At, ito ang pinakahuli na pinakamataas na nakita ko sa presyo ng Lazada. Ito ay nagkakahalagang 280 pesos. Yan. So, sa Lazada po yan, no? Itong tatlong presyo na banggit ko, yan po ay sa Lazada. Meron pa po, no? Gaya ng sabi ko, ang mga kolektor ay talagang naghahanap ng ganitong uri ng barya.
Kaya, merong kolektor na bibili niya ang ganitong uri ng barya, no? 1 peso NGC upper mint mark sa halagang 4,000 pesos. Yan. So, meron tayong kolektor na handang magbayad ng ganyang kalaking halaga para sa piso, no? Na ganito. Kaya kung meron ka, napakaswerte mo, no? So, iiwan ko na lang yung kanyang link, no? Link ng kanyang video na tungkol dito kung magkano niya binibili. So, iwan ko na lang sa description box natin. So, nasa inyo kung papanoorin niyo yung video niya. Okay. So, hanggang dito na lang. Muli, itong inyong kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.